Ang tawag nga nila rito, the miracle drug for obesity. Ito yung Ozempic, di ba? Napaka-controversial. May isang doctor na medyo reasonable yung sinasabi niya. Kailangan mong i-weigh yung mga risk. For people who are morbidly obese, wala na silang magawa sa obesity nila. They tried everything, pero talagang everything failed. Diba, pataba na sila ng pataba. Anytime, pwede na silang patayin ng obesity mismo. Ang tawag nga nila sa mga taong ito, mga weight loss resistant. Actually, it's more beneficial because kung i-weigh mo yung risk ng taking the drug, yung side effect itong yung drugs or yung side effect ng obesity, mas mataas ang side effect ng obesity. Good afternoon, Coach RG. Good afternoon, Coach Louie. Okay, we're here. We're back on our next episode. Ano bang pag-uusapan natin, Coach Louie? Pag-usapan natin ngayon yung Ozempic na yung ano, di ba? Anong title ng ating podcast, Coach Louie? Shortcuts? Shortcut? Quick fix? Quick fix towards health, wellness, or weight loss. And kung ano-ano pa. Kung ano-ano pa. Discuss natin yan. Himayin natin yung mga... Everything about shortcuts. Kasi alam mo naman mga tao ngayon, mahilig sa shortcut. Oo, totoo. Ayaw na nilang magpakahirap. Baga kung meron, parang may kliyente ako, ganyan. Wala bang gamot para dyan? Oo, bilisan. Gusto. Baga naghahanap na lang sila. Wala bang gamot, pagpalaki na lang muscle, hindi ako bubuhat. Ganoon na lang, di ba? So, huwag natin pahabain itong ating introduction. Simulan na natin ito. Okay. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay. So, quick fix, no? Mga shortcuts. Merong nauuso ngayon, Coach Louie. Ito yung pinakasikat na gamot ngayon. Ang tawag nga nila rito, the miracle drug for obesity. Ito yung ating Ozempic, di ba? Napaka-controversial, Coach Louie. Kim Kardashian, rumored na ginagamit to. Elon Musk, ginagamit. Pati si Elon Musk, ha? Ito si Elon Musk, talagang confirmed dahil nag-tweet talaga siya na ginagamit niya. So, yung mga doctors na pinapakinggan ko, talagang binabanggit siya. So, siguro naman totoo. Dahil siyempre, binabanggit nga yung pangalan niya. Pero yung kay Kim Kardashian, nung nag-lose daw siya ng weight, rumored that she was on it. So, actually, a lot of, di ba, mga Hollywood actors, ginagamit din nila to. Pati mga model. Di ba, yung mga gusto nila to stay under size 0. Mga ating mga Victoria's Secret model. Di ba? Mga anorexic nating model. Ayaw nilang tumaba, ayaw nilang kumain ng ganyan. Di ba? Ma-maintain yung figure nila. Kasi kailangan skinny. Alam mo naman ng model, di ba? Dapat payat na payat, di ba? Ang matindi niyan, Coach RJ, dito sa UAE, out of stock. Nagkakaubusan, grabe. Actually, hindi lang sa UAE. Hindi lang sa UAE. Over the world. Alam mo ang issue ngayon, Coach Louie, yung mga diabetic, sila yung nauubusan. Kasi actually, mga kababayan, this drug was initially meant for type 2 diabetes. So it was made for type 2 diabetes, diba? To treat diabetes and type 2 diabetes. Pero since meron nga siyang weight loss effect. So ginagamit na ang ating mga lahat ng tao ngayon for weight loss. Quick fix na. Naging quick fix, ha. So ang tanong tama nga ba na gamitin siya, Coach Louie? For weight loss? Ano ba ang take mo dun? Para sa akin, it's a big no. Para sa akin. It's a big no, di ba? Kasi i-weigh natin mamaya. Ano ba yung mga side effects nito? Himayin natin yung mga side effects. Discuss muna natin siguro yung gamot mismo. Sige. Ano ba yung Ozempic, Coach Louie, di ba? So anong main ingredient dito? Ang main ingredient niya is yung semaglutide. So Ozempic is a brand name actually. It's one of the most popular brand, yung Ozempic. Pero meron tatlo na medyo sumisikat nowadays na brands. Yung Ozempic, which was made for type 2 diabetes. Tapos yung Wegovy. Ito yung sumisikat ngayon sa weight loss industry, Wegovy. Kasi mas mataas yung dosage niya. Tapos yung number 3 naman, yung oral dose niya. So by the way, yung Wegovy and yung Ozempic natin are both injectable. Subcutaneous. So parang insulin. Insulin, exactly. May pen. May pen ka na nasaksak. So meron din siyang oral version, yung Rybelsus. Yun. Ito yung tatlo na pinakasikat na mga brands. So Ozempic, Wegovy, and yung Rybelsus. Ito na yun. So ang main ingredient niya is semaglutide. So ano ba yung semaglutide? So ano ba yung ginagawa niyan? So ito, the same principle as steroids actually. Kasi ano ba yung steroids? It's more of it's like a synthetic hormone, di ba? Parang gusto mong i-replicate yung testosterone hormone, ganyan, di ba? Para pataas yung testosterone. Ito naman is the same.
it's a synthetic hormone. So ano ba yung hormone na nire-replicate nila? Yung GLP-1. GLP-1. Oo, ito yung hormone. GLP mean glucagon-like peptides. Yan, tama, exactly. Glucagon-like peptide 1. Ito yung hormone na nire-replicate ng semaglutide. So ano bang ginagawa niya? At kailan nare-release ang GLP-1? Yan. So, Louie, kailan ba siya nare-release? After meal, di ba? After meal. After mong kumain. Mare-release yan on your intestines, di ba? Sa intestine na nagre-release niyan. So, ano bang purpose ng GLP-1? Di ba? Ang ano niyan is... you feel full. Yun. Exactly. So, yung GLP-1 parang responsible for satiety. Satiety. At sabihin sa'yo, connected siya sa brain. Tama na. Busog na, tama na. Parang gano'n Parang is a signal to stop eating. Busog na tayo, gano'n na lang. Kasi ano bang ginagawa ng GLP-1? Breakdown natin yung mismong mechanism of action niya. So, na-activate niya unang-una yung pancreas. So, pag inactivate niya yung pancreas, the pancreas will release more insulin para ma-manage yung mga kinain mong glucose. Kasi kumain ka ng pagkain, may glucose yan, di ba? Para hindi siya mag-stay dun sa dugo. So yun, i-activate niya yung pancreas to release insulin. Tapos, ano rin siya, nire-reduce din niya yung production ng glucagon. Yun nga, to control glucose din, dun sa blood. Tapos, ang isa pa niyang action, yung it slows down gastric emptying. Diba? Sabihin nun. Lagi kang busog, feeling full, lagi. Kasi, hindi bumababa yung kinain mo. Yung pinaka-layman's term, laging nandyan lang yung kinain mo, hindi bumababa. Ini-slow down niya yung gastric emptying, imbis na na-empty mo right away, yung sa stomach, nandun lang yung pagkain. Okay, ni-slow down niya yung pagpunta dun ng pagkain sa intestine for absorption. But merong issue niya, Coach RJ, nabanggit mo kanina. Na yun yung sa mga side effects. Side effect. Yung babae ba yun, na kumain, tapos biglang nagsuka. Di ba? In-x-ray siya, andun pa, after 1 day, yung pagkain. Andun pa yung pagkain, di ba? Grabe, no? Ilang days na at nakalipas, nandun pa rin yung same food na kinain niya. Hindi talaga. Kasi yan ang pinaka-issue nito, Coach Louie, digestion. So, ang tendency niya, Coach RG, pwedeng yung stomach intestine mo parang mag-slow down siya, di ba? Yun nga, naging tamad ang digestive system. Ganun na nangyayari. To make you full all the time. To keep you full all the time. Slow down pa lang. Talaga nitong sabi nga nung kaibigan, yung kliyente ko na doktor, yun nga yung term niya. It makes the digestive system lazy. Lazy. So, anong effect niya? Ngayon, general effect nitong gamot na to. Parang isang kagat mo pa lang, busog ka na. So, wala ka ng appetite, ano? Actually, yun ang nagkakos ng weight loss. Dahil stop eating talaga, ano? Most people daw na nagtitake nito, Coach Louie, hindi man lang maubos ang isang sandwich. Kalahati pa lang, ayoko na. Tatabi daw yan for lunch. Yung kalahati, lunch. Imagine mo, kalahati for lunch, kalahati breakfast. Tapos, mamaya, pagkatapos ng lunch, pag may nagtanong daw na, what's for dinner? I don't care. Wala na siyang ganang... Wala nang gana. Tsaka yung sinasabi mo kanina, just the thought. Oo. Diba? Yung mismong, yung thought ng pagkain, talagang nasusuka na siya. Nasusuka sila, nauseous sila. Tsaka mga kababayan, sabi nga nung client ko, di ba, nag-take siya. Yung feeling niya raw, yung parang siyang bumalik sa nabuntis, na naglilihi siya. Diba? Nagbabamit siya sa umaga, tapos yung may maamoy siyang pagkain, halimbawa yung pinipritong pagkain, o naamoy niya yun, ang sama raw ng pakiramdam niya. Just the thought nga, sabi nila. Yung extra sensation about food, parang yak. Ayaw nila kumain, gano'n sila. Gano'n nangyayari. So, yun ang pinaka-mechanism of action ng ating semaglutide. So, yun talagang feeling mo, lagi kang busog. Dahil lagi kang pagkain dun sa stomach mo na naka-stay still lang dyan. Nandyan lang. Hindi bumababa yung pagkain mo. Tapos, aside from that, pati yung satiety center sa utak mo, na-atake na rin. Yung baga, lagi kang walang gana, wala kang appetite, diba? So yun yung mechanism of action niya. Tapos, sa akin naman, Coach Louie, kung ano yung take ko, or is it good or is it bad? Siguro pumunta tayo sa ganun. Sa ganung usapan. Is it good or is it bad? Sa dami ng, recently, I've been listening to podcasts about this. Sa dami ng mga doktor na napakinggan ko. Tapos I've been reading also sa yung mga researches about it. Siguro mga 3 to 4 out of 10 pro sila.
Tapos the rest are anti or against it. Mhm. Siguro kaya, tapos may isang doctor na medyo reasonable yung sinasabi niya eh. Sabi niya, you need to weigh. Sabi niya, kailangan mong i-weigh yung mga risk. Kung for people who are morbidly obese, yung talagang sobrang taba na. Obese na talaga. Wala na sila magawa sa obesity nila. Baga, they tried everything. Pero talagang everything failed. Baga, pataba na sila ng pataba. Anytime, pwede na silang patayin ng obesity mismo. Ito yung mga taong may addiction na sa pagkain. Hindi lang. May metabolic disorder. Kung kahit hindi sila kumakain, tumataba sila. Talagang konti or kumakain sila, pero tumataba pa rin sila, di ba? Talagang hindi na nila ma-fix. Baga, halo-halo na. May stress yan. May processed food, di ba? So, halo-halo na yung causes of obesity eh. Baga, wala na sila magawa. Ang tawag nga nila sa mga taong ito, mga weight loss resistant. Kahit ano ng paraan, ginawa na nila, pero failed. Sabi niya, for people like that, it's okay. Sabi niya, actually, it's more beneficial because kung i-weigh mo yung risk ng taking the drug, yung side effect itong yung drugs or yung side effect ng obesity, mas mataas ang side effect ng obesity. Kasi possible na mamatay siya dyan kaagad. Diba? And talagang originally, it was meant for diabetes type 2. Gamot talaga. According to them, it's very effective when it comes to treating type 2 diabetes. Lowering your bumababa talaga yung sugar. Sabi ng client ko nga, talagang from 180, naging ano na lang daw, 190 sa umaga. Diba? Saka, yung hemoglobin A1C, diba, ito yung pinaka-detector for test na ginagawa sa hospital. For diabetic, right? Talagang bumababa daw, significantly. Kaya talagang effective siya when it comes to treating type 2 diabetes. Lowering your blood glucose levels. So, ang problema daw nowadays, Coach Louie, yung mga gumagamit, hindi naman nila ginagamit for that purpose. So, dapat merong may criteria kung sino ba dapat ang gumagamit. Kaso tignan mo, Hollywood, mga models, Victoria's Secret models, magkapayat na sila pero ginagamit pa rin nila. Why? To get away with food. With processed food. Para daw makakain pa rin sila ng pizza, para makakain pa rin sila ng processed food without gaining weight. Paano nga naman mag-gain ng weight? Isang kagat mo pala ng pizza, busog ka na. Diba? Or 2 kagat, busog ka na. They can get away with this stuff. Kung nga naman, pag model ka, bawal kang tumaba. Dapat skinny ka lagi, kaya mga most models are anorexic, di ba? Pagkatapos nilang kumain, talagang dudukutin nila. Diba? So yun. Ang problema niyan, Coach RG ngayon, sa US, I'm not sure, kasi parang over-the-counter, pwede mo siyang kunin. Yun, hindi, totoo. Actually, sa Pilipinas din, Coach RG, mabibili mo sa Shopee. FDA approved na siya. FDA approved na siya. Actually, lalo na yung Wegovy, kasi nga for weight loss siya, diba? Coach Louie, just a few months ago daw, in-approve na siya for children also. Oh my God. 12 years old onwards daw, pwede na. Imagine that. Kasi daw, ang problema is yung level of obesity sa mga bata nowadays. Isa pang topic yan, di ba, Coach Louie? Dapat mga magulang na nakikinig dyan. Akala nyo, chubby-chubby ng anak ko, cute. Pinakain ng mga processed food, mga chocolate. Tapos, ang tubig is soft drinks. Diba? Kaya ako, talagang bawat pati mga kapatid ko, akala nyo ba, ganyan-ganyan, sa pagbata, cute siya, pero binibigyan sila ng addiction eh. Totoo. Addiction sa asukal, sa processed food di ba? Napakasama, Coach Louie, mga ganyang, mga magulang mismo, sila mismo yung cost ng magiging cost ng mga nagkakaroon ng sakit yung mga bata. Sakit ng mga anak nila. So, meron nga ako napanood na sa YouTube na sabi niya, sige, Dr. Atoy ba yun? Yung makulit na doktor yun, na siya. Tinanong niya yung mga participants, yung mga magulang. Sabi niya, bakit nyo nilalason yung anak nyo? Kayo ang pumapatay sa anak nyo kasi yung pinapakain nyo, yun ang magkukos sa kanila ng mga sakit. So, ayusin nyo yung pinapakain nyo. Guilty yung maraming parents dyan. Oo. Actually, ako, partly guilty rin ako dahil gusto kong ipatikim sa kanila yung mga pagkain dito, chocolate, nandito tayo sa abroad di ba? Although, kami naman, okay lang kasi we are living in this environment already. Might as well enjoy some, pero there should be limitations. Tsaka moderation ang pinaka-importante. Kami nga, as early as now, yung mga anak ko, alam na nila yung concept ng cheat day. Meron na silang cheat day every Sunday. Ganun lang, yun lang ang cheat day nila. The rest of the day is full food talaga kami.
mga bata. Importante yung pagkain, nutrition. Wegovy, ano na siya? Coach Louie. Approved na sa mga Approved bata. na. From 12 years old onwards. Ganun ka, ano, kasi daw, gusto nilang ayusin yung effects yung obesity problem sa teenager. Taas na daw ng obesity. 1 out of 4 obese. Kaya ano, statistics nowadays. 25% of teenager nowadays is obese. 1 out of 4. Kaya nga dun sa mga naun nating podcast, yung non-alcoholic fatty liver. Very common, diba? Very common Bakit? sa mga kabataan. Sa mga school, ano ba pinapakain sa school? Mga biscuit, cookies, ano ba? Soft drinks. Okay, mga juice, fruit juices, okay, soft drinks, diba? So yan, dapat tanggalin yan. Nakakasira. So yun, imagine, ha? Yun nga. So balik tayo dun sa, is it okay to use it, Coach Louie? Depende sa paggamit nun. Some doctors are saying, kapag yung isang tao is morbidly obese, alam mong papatayin na siya ng obesity, then that's the time. Now you can recommend this. At saka marami na siyang mga side effect ng obesity, like hypertensive na siya, taas na ng cholesterol level, diabetic na siya, ganyan. So, it's time you should use this. It will benefit him. Yun. Tsaka, yun lang. Yung nga tayo, it's being misused right now. Imagine, even Elon Musk is using it. So, it's being used for vanity purposes. Tama, di ba? For vanity. Kasi quick fix na nila yan. To stay that, di ba? Parang, para maka-get away lang dun sa weight gain na nako-cost ng mga processed food natin. Ma-enjoy lang nila yung processed food, di ba? So, yun. At ang mabigat na problema dyan, Coach RJ, wala pa talagang masusing pag-aaral dito sa gamot na to, di ba? Yung long-term use. Wala pang data, actually. Yan? Tama. May doctor din na nagsabi niya, si Dr. Ken. Dr. Kenny, I forgot the last name. Sabi niya, wala pang long-term data wala pang data for long-term use. So, ang nangyayari, since 2017 pa lang siya na-approve. So, ang nangyayari, lahat ng mga gumagamit ngayon are guinea pigs. Totoo. Guinea pigs. Guinea pigs. Ano kaya pwede mangyari? Kasi, unang-una, di ba, these are all GLP-1 agonists. So, hormone to. Merong receptors yan. So, pupunta yan doon sa receptor, GLP-1 receptors. Nasaan ba yung mga receptors? Usually, nasa brain stomach, and gut. And doon sa, sa heart. Yung digestive tract. Kung nasa heart yan, at saka sa liver pumupunta pa, di ba? Di ba, doon yung mga receptors. So, alam na natin kung anong effect niya doon sa brain and sa tithing nga. Kaso, apparently, meron palang GLP-1 receptor sa puso, sa pancreas. Diba? Yun, pag may nagsabi daw na, okay lang yung sa puso, walang effect sa puso. Hindi daw totoo yan. It's not proven. Hanggang ngayon, wala pa ring data about that. Wala pang data kung ano nangyayari doon sa GLP-1 receptors ng puso. Kung doon pumunta yung hormone. Tapos ito pa, Coach Louie, yung lahat ng hormones may half-life. Pag sinabing half-life, yung, kunwari, ang insulin, ang half-life niya is 2 minutes. After 2 minutes, yung insulin na pinroduce mo, kalahati na lang, 50% na lang. After another 2 minutes, 1/4 na lang. Kasi makakalahati ulit yung 50% hanggang mawala sa sistema mo. So, yun ang nakakatakot. Yun, di ba? Pero tong GLP-1, ang normal GLP-1 na hormone daw, ganun daw, 2 minutes ang half-life. Pero ito daw, synthetic na GLP-1, 1 week ang half-life. Imagine mo, 1 week ang half-life. After 1 week, doon pa lang mangalahati. Tapos, ibig sabihin, forever siya nasa system mo. Dahil weekly ka nag-i-inject. Tama, di ba? Ang sabi nga nung client ko, sabi ng doktor niya, kasi diabetic naman siya. Ano na daw yun? Forever niya nang gagamitin. Yun pa, Coach Louie. Isa pang mga katanong yan. Napakahalaga ng tanong yan. So, paano ba ginagamit to, Coach Louie, sa tingin mo? So, pag nag-lose ng weight, tigil na? Yun ang ano ba yung mga naririnig mo mga rito? Ito yung nakakatakot nga dyan. Pag nag-stop ka. Ito yung binabanggit natin. Ilang beses. Ang dami ko rin narinig na studies about it. Totoo yan. Pag nag-stop ka daw, mag-gain mo lahat at meron pang extra. Sabi. Kasi daw, kaya nga, sabi nga, lifetime, di ba? Sabi nga ng client mo, it's a lifetime drug. Sabi nga ng isang doktor, what if naubusan ka na ng pera, hindi mo na masustain? Why? Kasi sobrang mahal po nito. Mga kababayan, sobrang mahal.
it costs $1,000 a month. $1,000 a Dito, month. ang presyo niya ay 750 dirhams per week. Per week, Per week. Per injection. Oo, Kasi once a week per 750 injection. is around like parang 12,000 pesos. So, 13,000 pesos per week, pinag-uusapan natin dito. Sa US, yun yung pinaka-normal amount. Sabi nila, $1,000 per month. So possible. That's 50,000 pesos. Tama? Per month. 50,000 a month. Tama? Diba? $1,000 a month. So, paano ko daw kung naubusan ka? Sabi daw nung isang doktor. Kasi masusustain mo ba to for life sa tingin mo? Just for vanity purposes or for ano? Kung for health purposes, kung ito yung bumubuhay sa'yo, why not? Sabi niya. Pero sabi niya, paano kung naubusan ka? Ano yung effect nun? Sabi niya, you will gain the weight you lost. Not just gain the weight you lost, but add more weight. May interest pa yung weight mo. May interest kasi daw. Sabi niya, according to findings, nag-shrink daw yung mga fat cells. Pero dumadami. So dumadami yung fat cells mo. Nag-shrink pero dumadami. So, paano kung nag-grow lahat yung dumarami yung fat cells na yun, di ba? Nag-grow sila ulit. Nakakatakot, diba? Doble yung nag-gain mo. So yun. Lifetime siya. At ito pa, Coach Sargi, yung nabanggit niya nga, kasi yung anak niyang babae, obese din. Sabi nung anak niya, ako rin gusto ko. Sabi ng doktor, hindi ka pwede mag-take nito. Ito yung sinabi ng doktor na, kasi ito pang diabetic. Your mom is diabetic and you're not diabetic. Kapag nag-take ka nito, magiging dependent ka na rito. So, ang magiging, siguro ganito ang mangyayari yan, Coach RJ. Ito yung nakikinita ko na eh. Yung mga tao, mag-take. So, pag na-reach na nila yung certain weight na gusto nila, mag-i-stop sila. At ang nakakatakot, yung withdrawal nito. Kasi, kagaya yung sa client ko, sabi sa kanya ng doktor, you have to take, nagtitake siya ng 0.25 mg for 2 weeks. Or for a month. So, dahan-dahan pala ang ano nito. Ang increment. Pagtaas. Pagtaas. Tama yan. May nakita rin akong video dyan. Before I forget, Coach Louie. May mga tao na medyo obsessive sila. Yung mga personality nila. Meron akong isang documentary na napanood about it. Isang tao, yung personality niya, hindi siya bagay mag-take ng ganito. Nag-self-medicate siya. Coach Louie, yung ginawa niya, tinaas yung dose hanggang yung symptoms, yung side effects, talagang tumriple talaga. Suka siya rito, nausea, tapos halos naubusan na siya talaga ng muscle, tapos sa Ozempic face, yung talagang ganun-ganun na yung mukha niya. Kasi hindi na siya makakain. Laging nandun yung pagkain sa tiyan niya. So, yun. Kasi ang gusto nila, naglulus ako ng weight, dagdagan ko kaya. Ganun, yung mga watch out for those personality, mga ganun. Ako, wag kayo magte-take kung ganun ang personality niyo. Kasi talagang, nagtataas siya ng sarili niyang dose, Coach Louie. Sabi nga nung isang doctor pala, before I forget, Coach Louie, sabi niya, he's not against this Ozempic, this semaglutide. For him, it's the dose that makes the poison. Yung dosage. It's the dose that makes the poison. So siguro kung iti-take mo siya ng tamang dose lang, mga gradually. Yung maliit na dose lang, kung gusto mo talaga for weight loss lang, mga ganyan. Pero medyo okay pa. Iwi-weigh mo pa rin di ba? Kung hindi ka naman morbidly obese, wag na. Mag-natural na lang. Methods na lang. So, gano'n, it's the dose that makes the poison. Yung mga iba, sobrang addicting. Saksak na lang, saksak. Sa steroid din, bodybuilder. Ay, totoo, di ba? Tama, correct. Yung magandang analogy yan, for sure. Tama, sa bodybuilding, ganun din. I've never tried that. Pero yun yung mga, talagang usually na nababasa mo . Di ba yung mga, may mga namamatay na di ba? Sikat na. May mga iba pa nga kung ano-anong ginagamit, yung mga Synthol, di ba? Synthol, di ba? That's fake muscles, di ba? Tawag nila, muscle balloon. Siguro ngayon, Coach RG, dahil nabanggit naman natin itong Ozempic, ano ba yung mga side effect niyan? Isa-isahin natin yung mga side effects niya. Oo nga. So, side effect, number 1, ng ating Ozempic, ano na tayo ng ating kodigo? Nausea. Nausea, parang naglilihi, sabi mo. Nauseous ka kasi dahil yan sa sa slowdown ng gastric emptying. Ang nausea, sabi niya. Kasi lagi kang parang busog, parang susuka ka, lagi kang nahihilo. Kumbaga, ang nagkakos talaga niyan, yung slowdown talaga ng digestive system mo. Diba, nausea. Nausea and vomiting. Vomiting, isa rin yan. Parang yan naglilihi. Yan yung pinaka-term. Lalo na sa mga nanay, alam na alam nila yan. Yung feeling nung naglilihi. Diba? Isa sa pinaka-worst na side effect ito, yung gastroparesis, Coach Louie. Gastroparesis, di ba?
Ano ba yung gastroparesis? Ito yung ayaw nang gumana ng mga Paralyzed na yung paralyzed, ano mo. yung ano mo, yung mga smooth muscle ng stomach mo. Ayun, nakakatakot. Eh, ano bang purpose ng smooth muscle Digestion, na yun? diba? Digestion tsaka mixing daw. Mixing of the food. Oo. So, hindi na may mix yung food. Kumbaga, yung mixer yan eh. Sa loob ng stomach mo eh. Importante yung mixing para makuha yung mga Ma-absorb yung mga nutrients. nutrients. Gastroparesis, Madge. So, tingin mo, gagawin mo ba yan sa sarili mo? Yung lagi ka na lang para kang natatay na para kang bloated lagi, di ba? Ako nga, I hate that feeling, di ba? Parang yung pag yung may hangin ka, kinakapag ka. Oo, sama ng pakiramdam mo. For vanity purposes, gagawin mo yan. Parang ewan ko na lang sa mga ibang tao talaga. May mga talagang tao na gusto talaga quick fix sila. Iba na talaga sila mag-isip, di ba? O yung mga bodybuilder na steroids, di ba? Iba na talaga eh. Kapag towards that side ka na, yung gusto mo talaga aesthetic na lang. Wala nang pakialam sa mararamdaman ko. Diba? Same thing with Botox. So the same, lahat ng mga yan, mga quick fixes. Diba? Alright. So diarrhea and constipation, yan, pwede daw both. Sabi. Nga, digestion pa rin. Diarrhea pa. I hate that. Ayaw ko yan. Imagine mo, like, parang di mo alam, dapat sa banyo ka na lang tumira pag ganyan ang pakiramdam mo. Diba, napakahirap. Iwi mo lahat itong mga side effect na to. Stomach pain, lahat yan digestive, di ba? GERD, yung gastroesophageal reflux disorder, yun yung acid, di ba? Acid. Heartburn, yan. Lahat yan, digestive yan. Loss of bowel control, nasama naman nun. May isa pang tao, meron pa yung isang pasyente na sa gabi natutulog, yun, talaga. Wala ka ng control. Loss of bowel control, talagang ganun daw. Isa sa mga side effect din yan. Nakakatakot naman yan. Ano ba yung eructation? Nakalimutan ko ano yung eructation na to eh. Basta, flatulence, yung mga kabag-kabag, di ba? Abdominal distension, yun nga, medyo distended yung abdomen mo dahil puro pagkain na yan. Yung mga pagkain mo last week, nandiyan pa, di ba? So, hair loss, pwede rin daw. Kasi siguro, tingin ko yung hair loss coming from the nutrient deficiency. Wala ka ng nutrient eh. Ano ba yung kakainin mo? Half a sandwich, di ba? Let's say, swerte ka na sa 300 calories siguro sa isang araw, di ba? Tapos ano yung calories na yun? Empty calories pa. Di ba? Ang nangyayari kasi, dahil for yung digestion mo, they prefer daw, Coach Louie, na to eat empty calories, yung mga easy to digest. Crackers na lang. Lugaw na lang. Kasi easy to digest, di ba? Soup. Wala ng protein nga nutrients. naman, ang hirap naman i-digest. Nandyan lang yan for a long time, di ba? Tapos ano pa ba? Hair loss. Ozempic face, very popular. Yan. Very popular. Yung Ozempic face, yan yung parang bigla kang tumanda. Tumanda mo. Saggy face, sabi niya. May mga pumapayat ako pag nagko-compete ako, payat. Ngayon, lubog mukha ako, Coach Louie. Pero sila, may additional pa. Hindi lang lubog yung mukha. Mukhang talagang matanda. Wrinkle daw. Kasi ano ba yung deficient nila? Protein, wala sila, di ba? Fats. So, fats, wala din sila. So, hindi lang muscle loss ang nangyayari dito. Connective tissue loss. So, isa pa yun, pinakamasamang effect pala, muscle loss. Talagang marami daw muscle ang mawawala sa'yo. So, that means, manghihina ka talaga. Kasi hindi ka na magta-take ng protein. Wala nang absorption na nangyayari. Speaking of that, Coach Louie, meron din isang doctor pala na hindi siya against it. Sabi niya, meron daw proper way to get away with it. Sabi niya, kung habang ginagamit mo daw itong Ozempic, is i-prioritize mo yung nutrition mo towards protein para ma-prevent yung muscle loss. At the same time, you need to train regularly. Weight training to prevent muscle loss. Para daw, yung muscle loss, not more than 10% ng weight loss. Preserve mo yung muscle mo. Preserve mo pa rin. Yun daw yung one way to get away with it. Kaso, marami kasing nagmi-misuse dito eh. Kaya nila ginagamit ito para makakain sila ng junk food. Saka, hindi sila tumaba. Addiction. May addiction. Kaya nila ginagamit ito. Kaya nga yung isang doktor, sabi niya, hindi naman niya talaga kinokorek yung behavior mo towards food eh. Parang binablunt lang niya yung effect ng food sa'yo. Parang pinapapurol lang niya. Wala nang effect yung food sa'yo. Pagkain. Pero hindi niya talaga kinokorek yung kung anong gusto mong kainin, kung processed food o healthy food. Hindi naman niya kinokorek yung behavior na yun. Di ba? Talagang inside, yun yung inaano niya. Baga, yung pa rin ang gusto mo kainin, pizza pa rin. Yung pa rin, wala. Ano nangyari? Busog ka. After 1 bite, 2 bites. Diba? Hindi niya talaga kinokorek yun. Baga, binabago lang niya
yung effect ng pagkain sa'yo. Kasi ang effect is busog ka agad eh. Tama na yan. Pero hindi babaguhin yung kung ano yung preference mo. Diba, ng pagkain. Tapos ano pa nga eh, kalimutan ko yung sinabi niya. It costs a lot of eating disorder. Sigurado. Sigurado, di ba? Kapag, what if kung tumigil ka na dyan sa drugs na yan? Sa drug siya, parang drug talaga na, addict. Tumigil ka na, wala ka ng budget. Tapos, for sure, sabi nila, it will lead you to a lot of eating disorders. Diba? Ibang ka nang kumain talaga. Sira mo na yung sistema mo sa tiyan eh, sa loob ng katawan mo. Kasi, ito, si Dr. Kenny, ano nga, sabi niya, ano daw eh, ang hunger is a natural human feeling. Parang you're suppressing the hunger. It's a survival human feeling. So, pag sinupress mo yan, for sure, may balik sa'yo yan. Diba? Sigurado. It will cause, parang, wreck eating disorder talaga. Diba? Kaya yun yung isa sa mga side effect pa niyan. So yun, Ozempic face, diba? Yun yung nawawala yung connective tissues, ang dami wrinkles, tumatanda itsura. Diba ba? Mood changes, siyempre, diba? Ano ka na? Wala ka na kinakain. Increase anxiety. Siyempre, ganun din naman yan. Pare-parehas lang yan. Dahil puro galing sa ano yan. Wala ka ng energy level, walang glucose, headache, siyempre. Wala ka ng glucose, fatigue, dizziness, eye problems, diba? Pati eye problem. Tapos gastrointestinal issues. Hair loss. Huh? Yung hair loss din yan. Meron narinig ako. Hair loss. Saka itong yung cholelithiasis. Yan yung ano naman yung gallbladder stones. Gallstones, isa rin yan sa mga side effect niya. So yun. Napakaraming side effect. Napakaraming so side we effect. have to weigh. And ako nga, sabi ko nga, kaya nga ako, no talaga ako for weight loss kung gagamitin mo siya. Kasi nga, yung idea niya, sinisirain mo yung natural system mo sa katawan. Di ba? Dinidisrupt mo. Totoo yan. Saka yung sabi yung isang napakinggan ko, sabi niya, daw, parang acceptance daw yan eh, na gluten ka. Yung ka talagang wala kang control sa sarili mo. Control, talagang acceptance daw yan na talagang alam mo lang kumain ng kumain. Gluten ka. Yan. So yun, ako hati-hati. I'm nothing against it for diabetes, for type 2 diabetes treatment. Sabi nila, effective, so why not, diba? Tapos I have nothing against it also for morbidly obese na tao. Kailangan lang ma-monitor mabuti kung ano yung kinakain, hindi yung maturuan sila ng proper way. Dapat ito na yung kinakain mo, nutritious food na, kasi konting-konti lang yung kinakain mo. Hindi yung, ka pa rin, old ways pa rin, pizza pa rin, processed food pa rin, pero konti lang, kasi yun lang maano ng katawan mo. Siguro kung ganoon, tapos pinag-exercise, paturuan sila ng proper lifestyle, mapalitan yung food pantry nila into whole food. Siguro may sabi nila, may possibility na maging successful yung journey ng morbidly obese na tao. Kung maturuan sila ng proper, pwede pa nga raw mag-withdraw properly. Sabi nila, kapag naturuan mo ng proper food, proper exercise, in between that process, mag-withdraw. After a year, tama na. Sabi nila, mag-gain ka ng fat, pero meron ka ng tools for weight loss. Meron ka ng tools. Ang isa sa mga magandang effect daw, psychologically, is a good jump start for weight loss. Para dun sa mga desperado na mag-lose ng weight, diba? Yun yung marami kong napakinggan na mga doktor na may positive effect din siya. Hindi lang siya all side effects. Negative effect, ang para sa akin naman, ang negative na side naman itong gamot ito is still under study. At the end of the day, Coach RJ, nabanggit nga natin kanina, hindi pa sigurado kung yung long-term use niyan, ano ba yung side effect niyan talaga sa katawan. Long-term side effect, diba? O mamaya, ginagamit for a year. Tapos biglaan, taningan, 1 year ka na lang. Di ba? 1 year ka na lang dahil meron kang ganito, meron kang ganyan. Wala ka na palang GLP-1. Hindi ka na nagpo-produce ng GLP-1 naturally. Meron ka na, dahil gumamit ka ng mga external na GLP-1 hormone. Diba? So, hindi ka na pala nagpo-produce ng Kumbaga, it boils down to altering your hormone diba? So, should we same as with steroids. Diba? Kasi, kumbaga, you're messing up with your hormones, di ba?
Ako, di ba, before, may nabanggit ko yata sa isang podcast natin, may isa akong doktor na nakausap before, kaya never ko na-try ang steroids kasi don't ever mess up with your hormones, sabi. So, yun. So, para sa akin yun, parang playing God no? Oo, totoo. Ang mga sobrang talino na ng mga tao ngayon, kung ano-ano na lang ang mga nai-invento. Kumbaga, if you can do it naturally, if talagang hindi mo pa na-try yung fasting, yung ketogenic diet, tapos yung weight training exercises, yung ating mga stress management measures like meditation, kung hindi mo pa na-try yung mga yan, wag mo munang gamitin for fat loss, di ba? Ito muna, gamitin mo muna yung mga natural ways. Ako siguro, never take kung wala naman talaga kayong sakit na yung issue. Kasi nga, big warning yan lalo na sa Pilipinas. Chinek ko nga sa Shopee, pwede mong orderin na walang reseta. Oo nga, no? Diba? Huwag po tayong kausapin nyo muna, consult your doctor before venturing into Ozempic. Actually, nabanggit natin to before. Ito yung isa sa mga major causes of obesity nowadays. Yung talagang, we are becoming very impatient. People are becoming very impatient. We want instant gratitude. Kumbaga yung quick fix. Quick fix talaga. Kumbaga, ayaw na natin ng pinaghihirapan pa. Ano ba yan? Mayroon ba tayong gamot dyan? Gamot na lang. Kumbaga, pwede bang magka-muscle ako na iinumin ko na lang yung gamot? O ikaw na lang mag-exercise para sa akin? Kung meron lang ganun, yumaman na tayo. Tayo na taga-exercise sa kanila. Diba? So, yan. Isa sa mga major cause of obesity nowadays is yung ating pagiging impatient, yung ating mindset na ayaw natin ng mga gusto natin yung instant gratification. Gusto natin ng mga lack of discipline. Actually, yung discipline na yan, very, very questionable din yan, Coach Louie. Diba, sabi nila, you cannot blame daw a person na tumaba ka dahil you lack discipline. Minsan kasi wala tayong willpower. Wala talaga silang willpower because of that. Because of what's happening inside their body, their mind. Wala silang control. Yung baga, ang nagsasalita na sa utak mo, yung mga hormones, tsaka yung di ba? Mga bacteria dyan sa bad microbiome, sa bagay. Or hormones, more hormonal imbalances. Sabi nga, you cannot blame somebody. You can only blame the environment. Kasi we are living in a very, very bad environment right now. Yung 60% of the food we're eating is coming from processed food. Diba? Tapos sugar, diba? Addicting. Lahat ng mga binibigay nilang pagkain sa atin is very addicting. So, tapos padali pa ng padali ang buhay. Comfortable. Diba? Nawawala na yung mga outdoor activities, nawawala na yung mga physical activities. Sabi nila yung discipline daw, it doesn't have anything to do with weight gain. Minsan talagang, there will come a point na talagang hindi na nila makontrol sarili nila. Kaya nga, sabi nga nila, for people who are morbidly obese and weight loss resistant talaga, pwede. Bigyan mo ng Ozempic. Bigyan mo ng Ozempic. Pag Ozempicin mo na lang, if you can beat them, join them. Parang, gano'n na lang di ba? So, ako Sinuway mo talaga yung good and bad. The evil and diba? Less evil. The way I look at it right now, itong Ozempic, itong semaglutide, para sa akin is a treatment or a medicine for obesity. Ganun. Pero for vanity purpose, that's bad. 100% anti talaga ako. Pag ganyan, gagamitin mo lang siya para di ka tumaba. Wag. Sisirahin mo yung kalusugan mo para lang dyan. Pero kung gagamitin mo siya for diabetes, for extreme obesity, for weight loss resistant, ganyan, siguro pwede. Yun lang ang negative side nga, yung paulit-ulit ko sinasabi, hindi pa siya fully proven. Kumbaga, lahat ng magamit yan are all guinea pigs. Hindi natin alam after 5 years kung ano mangyayari, di ba? So far, maraming gumagamit, pero tingnan natin kung anong future nila, di ba? After a few. So yun, Coach Louie, balik tayo sa mga quick fixes. Ano pa ba yung mga ibang quick fixes nowadays? Yung pinakamadali na lang na para pamamaraan, para gumanda, or pumogi, or pumayat, or ano. Ano pa ba yung mga... Sa bodybuilding, steroids naman, di ba? So yun, ang topic natin ngayon, mainly is all quick fix. Pero nag-focus tayo dun sa semaglutide kasi sobrang hot topic nowadays. So, lahat pinag-uusapan to.
So, mapunta tayo ngayon sa bodybuilding naman. For example, steroids. Ganyan. Shortcut din di ba? Shortcut Ako, I don't believe in shortcut. Dahil, fortunately, nung bata ako, Coach Louie, nahilig na talaga ako sa bodybuilding. Fortunately, na mentor ako ng natural bodybuilder. Yan, si Sir Robert, siya talaga nag-mentor talaga sa akin. Na-guide niya ako towards the right path. Kasi talagang, siguro dahil sa hilig ko mag-bodybuilding, may possibility rin na pumunta ako dun sa dark side Pero, since ito, si Sir Robert, minentor niya ako, basura yan. Hindi naman. Ayaw natin maging dogmatic towards steroids, di ba? Marami kasi gumagamit yan. Pero, yun nga, ang sa utak ko, na-install sa utak ko is, we are doing this for health. So, yung aesthetic, it's just a side effect. Kumbaga, primarily for health. Kumbaga, pag nag-steroids ka, it's already beyond health Hindi na health yun Di ba? Gusto mo na lang, to look good aesthetic na lang. Aesthetic na lang tayo. So, ano yung disadvantage nun? For sure, pag gumarga ka, pag nag-steroids ka, di ba? Ano ba yung mga disadvantage niyan? Para sa akin, yung long term wala Hindi mo siya masustain. It's not sustainable. Ang dami kong kakilala na gumagamit before. Ngayon, same age kami, 47 years old, 47 years old, same age kami, ito ako, picture na lang Picture na lang, ano nangyari sa'yo ngayon? Bakit ganyan tiyan mo? Laki ng tiyan mo, ganyan. Tapos, kulukulubot na, tapos, kalbo na, tapos, puro puti na yung buhok. Ito ako nung kabataan ko, tignan mo, laki ko, Laki mo nga. May namit ako ngayon sa TK MMA gym, trainer, Iranian. Sabi, nagpapakondisyon ako nun for a competition. Nung sumali ako 2 years ago for master's category. Sabi niya, ang ganda ng kondisyon mo, rip na rip ka na. Sabi sa akin, Iranian. Tapos binunod yung cellphone. Ako, ito, nagko-compete ako. Pero pag nakita mo, laki ng tiyan. Laki ng tiyan na gano'n. Tapos sabi niya, ilan taon na ba? 38. Sabi niya, ikaw, 46. Sabi sa akin, 46. Pero yung itsura, mukhang, di ba? Isa yan sa mga side effect na nakikita ko. Kasi they messed up with their hormones Tsaka isa pa, hindi nila alam yung natural way to get in shape. Kumbaga, naging dependent lang sila doon sa gamot. Hindi ka naman pwedeng mag-cycle kasi mamamatay sila. Sa side effect, mamamatay yung liver nila, di ba? So, yun yung isa sa mga disadvantage ng steroids. Para sa mga tao na mga kabataan natin dyan na gustong gumamit, nag-iisip na gumamit ng steroids. Siguro, professionally, if you want to become a bodybuilder professionally, may gamit siya. Kasi lahat ginagamit yan Mga yun na yun Same. It's the same with Ozempic. Sabi nila, is the dose that makes the poison. Marami rin sabi sa akin yan. Sabi, may nagbanggit pa sa akin before. Kasi ang problema sa steroids is being overused daw. There is a sane use and an insane use of steroids, sabi niya. Totoo yan. Kapag daw nagka-addict ka at gusto mo na lang lumaki tapos nagkarga ka ng sobrang amount of steroids, that's when you get those parang sobrang samang side effects. Yan yung mga nakakamatay, yung mga namamatay. Dahil mga nag-play, na sila Frankenstein na sila. Ginawa nila, in-experiment na nila yung katawan nila, di ba? Yung sobra-sobra. Yun para sa mga kabataan. Kung gusto nila maging professional, kung yan ang gusto nila, I have nothing against them, di ba? Pero kung for health and wellness, no way. Para sa akin, no. I will never, ever na recommend it to my clients, di ba? Mga PED na yan, performance enhancer drugs. Never. Pwede ka naman lumakas ng sarili mo, di ba? Kusang, Maraming gumagamit yan, di ba? Sure, hindi lang naman sa bodybuilding. Oo, totoo. Performance enhancers yan Di ba? Iba-ibang sports, ginagamit din yan. Kahit na sa mga boxing, meron din mga ganyan. Yung Coach Archie, yung mga pre-workout. Pre-workout supplements. Mga 5 years ago, sikat na sikat yan. Nitric oxide. Caffeine, mga caffeine, di ba? Anong tawag dyan? Isa mga thermogenics. Ay, hindi. Iba pala yung thermogenics. Thermogenics, yung mga fat burner naman yan. Yung mga stimulant, mga make you awake. Lalo sa umaga. Ako naman, naging, rin yan, ginamit ko rin for a long time, pre-workout. Yung baga, naging dependent din ako dyan
Baga, yan ang problema dyan sa mga pre-workout supplement na yan. Kapag nasanay ka dyan, parang you cannot train without it. Baga, ako, nag-decide lang ako, ayoko. Kaso, naging sluggish ako for a few months. Sobrang sluggish kasi, parang dependent ka na dun sa stimulant sa outside source ng stimulant Wala ka ng sarili mong cortisol hormone para gisingin ka, parang gano'n. Diba? So, naging dependent ako. Hanggang sa talagang, siguro dahil din sa nagko-compete ako that time. Sabi ko, kailangan ko to for my competition. Mag-workout ako sa agaran. Di ba, pinanggit din ni Sir Robert yan nung last na topic natin. Yung mga pre-workout. Kumbaga, kapag nag-take ka niya, meron kang extra power. Extra boost. Oo, extra superpowers na nilalampasan mo yung VO2 max mo. Which is not good, di ba? Ito yung VO2 max mo, pero nag-workout ka hanggang dito. Ito yung level ng VO2 max mo. Hanggang dito, pwede ka mag-workout kasi may extra boost ka Sama, pinabilis mo na naman yung 6 billion heartbeats mo, di ba? Sama. So, para sa akin, pre-workout supplement, not good. Based on your experience. Not good. Ako naman, dati gumagamit din ako dyan, then na-realize ko, ang taas nga ng caffeine, kasi hindi ako nagko-coffee. 100 milligrams for sure. So, na-realize ko, ano ba yung effect niya kung halimbawa wala kang gana mag-workout? Sinubukan ko yung hot water. Ganun. Subukan mo uminom ng hot water. Kasi mainit din sa katawan yun, di ba? So, yung effects, na-realize ko na pwede. Kung talagang nasi-simulate mo rin yung effect. Hot water, the best. Ako naman, ngayon, coffee also. na lang, wala na. Tapos brewed, hindi yung talagang hindi yung mga powder na, yun na lang ang pure pre-workout ko. So, siguro the last time I took pre-workout supplement was yung last na competition ko. Mga 2 to 3 years ago. Yun lang. Ako that time, siguro justified na rin yun. You were using it for the competition preparation, di ba? So, yun mga quick fixes natin. Supplements, di ba? Pre-workout, ano pa ba? Fat burner. Fat burner, yan. Ginamit ko yan for competition. Kasi nga, ako naman, Coach Louie, since natural bodybuilder ako, sabi ko, the least that I can use is fat burner man lang. Kasi hindi naman ako gumagamit ng mga pamparip na steroids. Di ba may mga ganun steroids talaga. Tutuyuin ka talaga. Hanggang fat burner lang ako. Saka ginagamit ko lang siya yung last 1 month of my preparation papuntang competition. Tapos, ano pa ba? May issue pa nga. Alam mo narinig mo ba yung clenbuterol? Clen? Are you familiar with Clen, Coach Louie, di ba? Sama niyan. Talagang sama sa health niyan. Talagang ginagamit na yan para tuyuin sila. Pero di ba, meant to for asthma It's parang the same as yung Ozempic, di ba? Meant for diabetes. Ito namang Clen, meant for asthma, pero bronchodilator. Pinapaluwag niya yung bronchioles mo para mas maraming hangin, oxygen, mas maraming di ba? Hindi sila napapagod. Sige, cardio sila. Very bad. Bad for the health. Never ko na-try yan. Kaya nga ako, yan ang pinagmamalaki ko lagi sa mga nagtatanong sa akin. Sabi ko, for sure, di ka gumamit kahit na konti. Sabi ko, not even Clen. Sabi ko, I swear to God. Sabi ko, never ko na-try ang steroids, not even clenbuterol. Yan ang lagi ko sinasabi sa kanya, I swear to God. Natural. Kaya nga hanggang ganito lang ako Ito na lang yung size ko. Hindi na ako lumaki. Ganyan. Although, pag nagko-compete ako, kaya ko naman siyang i-shred. Talagang pure effort talaga. Cardio in the evening, extra low calories na naman ng huli, extra low carb, ganyan. Yan. So yan, negative effect ng fat burner. For short term, for competition, okay lang. Gamitin mo. Huwag ka lang gagamit more than 1 month pag magamit din yan. Kasi ganun din yan Psychedelic din yan Parang yung mga pre-workout, yung taas ng caffeine yan. Lumalaklak ako ng caffeine nun, Coach Louie. Meron akong pre-workout, meron pa akong fat burner. Tataas talaga yung... Sobrang taas. Ng mo, tibok na puso mo, para mong minadali yung buhay mo dyan. Diba? Tapos mag-workout ka pa. O alam mo pang i-increase, diba yung capacity mo. So, I don't think it has a good effect. Huwag na lang, kung gusto mong fat burner. Kung gusto mong mag-lose ng fat, ayusin mo rin yung diet mo. Ano pa ba? Quick fixes natin, Coach Louie. Surgery. Surgery. Bariatric, it's a quick fix also. Kung talagang, alam mo, tatawa nga ako, Coach Louie, itong bariatric is highly recommended dito sa Dubai. May mga kliyente ako before
na hindi naman ganun ka-obese talaga, obese na obese, yung morbidly obese. Talagang kinausap ako. Sabi niya, Coach RG, can I talk to you? Kain ko sa fitness person. Bakit? Sabi niya, kasi meron kaming doctor, family doctor, na pinupush kaming mag-surgery, mag-undergo ng surgery. Talaga. Ano lang yun, mga 21 years old lang. I can't forget that. No? Talagang kinausap nila ako mag-ina. Silang dalawa, ng nanay niya gusto mag-undergo ng bariatric. Pero yung doctor mismo, yung clinic yata mismo ang nag-ano sa kanila, nagpo-push sa kanila. Business. Pero yan, business. Business Coach Louie. So, meron siyang lugar, same as with Ozempic, for morbidly obese. Oo. Pwede. Kasi talagang na-try na nila lahat. Oo. Pero yung client ko, hindi siya ganun ka-obese, kayang-kaya. Sabi ko, kayang-kaya natin i-lose yan through training and diet. Sabi ko sa kanya, lifestyle changes lang. At least we are attacking the root kung bakit ka tumaba. Oo, totoo. Hindi yung inatake mo lang yung ka talaga, naghanap ka lang ng solusyon di ba? Yung may client nga ako, nung nasa mga 10 years ago naman to, balloon. Pinasukan siya ng balloon dito. Alam mo kung magkano bayad doon? 20,000 dirhams. Hindi siya, ang ganda ng katawan niya, bro. Maganda yung katawan niya. Hindi siya obese, hindi siya, basta normal yung katawan niya. Pero, siguro gusto niya talagang mag-lose pa ng weight. Lebanese to. After nung 1 month, ang na-lose niya lang siguro, kasi wala naman siyang ilulose na. Pero hindi raw siya makakain. Hindi siya makakain. Kasi, biruin mo, lagyan ka ng balon dito. Very small food na lang yung nakakain niya. Yun nga, yung pinaka same with Ozempic. Parehas sila ng side effect, for sure. Muscle loss, ganyan. Diba, lack of nourishment, weakness, for sure, parehas yan. Tapos, pero safe daw siya, sabi. Kumbaga, ang morbidity daw to undergo that surgery is like 0.1% lang. Kasi pag inalis mo yun, balik ka na naman sa normal na So, nilagyan siya ng balloon, tapos inalis din. Sabi niya, ang bayad ng paglagay, 10,000. Ang pag-alis, 10,000 din. So, sabi ko, nagsaya ka ng 20,000. Tingnan mo kung anong pwedeng gawin ng mga tao ngayon. Exercise na lang sana tayo, sabi ko. Kung anong kayang gawin ng mga tao ngayon. Quick fix talaga. For quick fix, for vanity, di ba? Diba, ba di na lang natin unti-unting baguhin yung sistema ng ating pagkain. Siguro, we have also the food industry to blame. Kailangan siguro talaga sa bawat time na maayos na rin, Coach Louie, yung ating industry itself, yung food industry, kumbaga perahan na lang kasi talaga lahat dito tayo sa lagyan natin betchen para addicting. Lagyan natin marami asukal para addicting. Di ba? Ito, processed food, highly palatable para talagang bumili. Hindi sila nabubusog dyan, tapos they will crave for more. Kumbaga, ang talagang sumira din sa atin talaga yung invention ng processed food ultra-processed food Diba? Dapat yun muna yung ayusin nila na root of the problem. Hindi yung mismong gagawa ka ng band-aid. Diba? So yun, bariatric surgery, same yan for sure. Ozempic and bariatric, same. Yung isa, medyo invasive dahil nga i-open up ka, diba? Yung isa, injection lang. Diba? Yun lang yung difference ng dalawa. What else? Ano pa ba yung mga quick fixes, Coach Louie, na naisip mo? Aside from taking supplements, fat burner, mga gamot-gamot na lang, napakadali. Steroids para lumaki yung muscle. Ayaw mo na, di mo na mahintay lumaki ng kusa Gusto mo na lang, talakihin, di ba? So, you messed up with your hormone na lang. Ano pa ba? Mga cosmetic, Coach Louie. Cosmetic na ayaw nila tumanda, di ba? Mga botox, ganyan. Quick fixes din yan, di ba? Pero hindi naman, wala ka na magagawa rin. Hindi pala quick fix yan. Pine-prevent yung aging dun. Yung mga lips yung mga client ko. Okay, mga nauso rin yun. Coach Louie, mga diet pills, yung mga yung mga pills na pangpapayat before, yung uso-uso sa mga, Hong Kong ba? Yung diet pills na may namatay pa nga dyan Basta yan. Mga quick fixes. So, may ma-add ko pa ba, Coach Louie? Wala na. Importante na discuss natin mabuti Ozempic, which is a very hot topic. Nowadays. Pagbigay warning tayo sa ating mga babayan. Even Elon Musk is using this. Nag-tweet siya. He's on it. Yan yung problema kasi itong mga celebrity natin.
Pag nakita ng mga tao na gumagamit, maganda to. Ayun. Hindi Yun na yung first nag-iisip, reaction din ng oo. kliyente ko kahapon. Ginagamit to ng Elon Musk? Sabi yung gano'n. Tawag ka agad sa isang hospital. Sabi niya, do you have Ozempic injections? Sabi tanong, nag-inquire ka agad. Sabi ko, before you undergo that, sabi ko, do a lot of research. And I'm not suggesting that. Actually, nabanggit ko lang sa kanya, Coach Louie, kasi nandun siya sa criteria. Obesity, Obese. weight loss resistant. Talagang we've been together for so long. Talagang ayaw talaga. Kasi ginawa na namin lahat dahil sa stress, dahil sa food addiction niya, dahil sa lifestyle niya, yung gising siya sa gabi, social media, lahat. Ginawa na namin lahat eh. Sabi ko, ito na siguro, gamutin na lang. Naanin na lang kita sa gamot. Pero yun nga, hindi pa rin sure yan. Wala pang data. Long-term use. I-research mo muna bago mo gamitin yan. Sabi ko sa kanya. So again, we are not recommending this drug. Okay? We are just presenting yung mga na-research po namin. So, hindi po kami pro. Hindi rin po kami against. So, same as with steroids. Hindi rin po kami pro. Hindi rin kami against. So, we are just presenting. May mga tao na gumagamit niya. We have nothing against you kung ginagamit po siya professionally. Buhay mo yan. Ito lang yung mga knowledge na ano namin. Pros and cons. Pros and cons, exactly. So, ito yung mga knowledge na nakalap natin, di ba? To present para sa kanila. So, that's it. Coach Louie. Tapusin natin ating usapan. So, nice conversation about Ozempic. So, don't forget to subscribe po. Like and share. Yan, and comment down below kung anong mga questions nyo about Ozempic. Baka ma-research pa namin. Ma-add namin dyan sa comment section. Yan. So, paalam tayo. Alright. Bye for now. Bye. Thank you.